Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O pag-usapan natin yung mga fake news ni DDS Congressman Toby Chanco. Binasag po ng todo ni Yossi Castro, mga kababayan, sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi kung ano-ano yung mga pinapakalat mga kababayan na fake news ni Toby Chanco, pakinggan natin yung naging statement po ni Yossi Castro. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt. Correct. Lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Correct. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH. Correct. Ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Correct. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs. Diba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Mahilig sa fake news kasi umalay na po sa mga DDS congressman na. Confirm talaga po mga kababayan na Trojan horse itong si Toby Chanco. Pumoposisyon na po kay Sara Duterte, mga kababayan. So sa realidad mga kababayan, may may isang simpleng panuntunan na hindi po pwedeng takasan. Kapag mabigat ang akusasyon, dapat mabigat yung ebidensya. Mas mabigat dapat mga kababayan yung ebidensya. Pero sa kaso po ni DDS Congressman Toby Chanco, kabaliktaran po ang nangyari. Mabibigat yung kanyang paratang, pinalalabas niya may suhulan na nangyari sa Congress, sa impeachment kay Sara Duterte. Malakas ang boses, pero wala kahit anong ebidensya. Sige lang po ang pa-interview niya. At doon siya mga kababayan direktang pinulbos ni Yossi Castro. Fake news ka niya. Baseless at scripted yung kanyang mga pinagsasabi. So ito ay malinaw na paglalantad mga kababayan na ang mga pahayag ni DDS Congressman Toby Chanco ay gawa-gawa lamang. So ang pundasyon ng problema, si DDS Toby mga kababayan ay umaakusa ng walang pinapatunayan. Sa lahat ng claims ni DDS Toby Chanco, may isang consistent na kahinaan. Wala siyang kayang patunayan. Hindi po ito basta maliit na bagay. Dahil bilang isang mambabatas po, may access siya sa impormasyon. May kapangyarihan siyang mag-imbestiga. May responsibility siya mga kababayan na magsabi ng totoo. Kung sa kabila nito wala siyang maipakitang ebidensya, hindi po ito pagkukulang. Ito ay malinaw na sinasadya mga kababayan. So isa-isang pagbasag sa mga claims ni DDS Toby. Yung sabing vote buying, yung sa impeachment po, malaking akusasyon pero zero ang pruweba. Sinasabi niyang may suhulan mga kababayan sa impeachment. Naging rebuttal po ni Yossi Castro, maglabas ka niya ng bank records. Affidavit, testigo. Wala man pong mailabas ito, Bichanco. Puro lang laway.
Ang vote buying po ay hindi abstract concept. May pera, may transaction trail. May nagbibigay, may identity siyempre. May tumatanggap, may witness. So kung wala kahit isa, mga kababayan, hindi ka nag-expose, kundi nag-iimbento ka lang ng kwento. Di ba po? At dito malinaw, si DDS2B, mga kababayan, hindi siya naglalantad ng krimen. Gumagawa-gawa siya ng kwento, mga kababayan. Sabi pa, pinilit yung mga kongresista. Pero wala man pong nagsalita, walang testigo. Yun ang claim, mga kababayan, na may coercion. Sabi ni DDS Toby Chanco. Ngayon yun ang rebuttal malinaw. Sabi ng palasyo at sabi ng mga congressmen na nag-react, mga kababayan. Kusang loob ang mga pumirma. At walang pilitan, mga kababayan. Kung may coercion, di may biktima. May magsasalita at dapat may formal na reklamo. Pero wala, mga kababayan. So ang ibig sabihin, hindi man ito nangyari. At kung ipipilit pa rin, mga kababayan, ni DDS Toby, hindi na po ito, mga kababayan, maling akala. Ito po ay malinaw na kasinungalingan na. Dito tayo sa kwentong takot, sa flood control daw. Umimbento para makalika ng drama. Ang sabi ni DDS Toby, 1,000,000% daw na takot kay Sara ang mga kongresista sa 2028. Malinaw na wild imagination lang ni DDS Toby ang kanyang kwento. Ito po ay hindi fact-based claim. Ito po ay isang psychological narrative, fear projection at saka political storytelling. Yan sinasabi ni Toby na yung si Sara daw hindi 100 mil, sigurado daw siya 100 million % hindi maariglo. What? Sabi nga natin, sino ba yung gusto makipag-ariglo? Wala mang ganyan po na naririnig tayo sa Congress. Siya man lang po ang nagkikwento ng ganyan. Di ba? Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang posibleng motibo. Ginagawa niya siguro ito para i-distract yung publiko. I-frame yung impeachment bilang self-preservation. Ito ay malinaw na propaganda mula kay DDS Toby. Hindi po ito impormasyon. At dito po lumilitaw, si DDS Toby ay hindi po nag-argue. Nagmamanipulate po siya. Gustong magmanipula. Malinaw, ganun ang tamang basa sa mga actuations niya, mga payag niya, mga kababayan. Tapos fixated daw yung administrasyon, sabi ni Toby. Yan, tanong mga kababayan. In response, Kong Toby Chanco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? To, balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan nyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Hindi po yan nararapat. Maliit, malaki, ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Basag? Di ba, mga kababayan? Iyong investigasyon, mga kababayan, normal na function ng ating gobyerno siya. Hindi po siya personal na obsession. Kapag tinawag mo itong fixation, binabago mo yung framing ng katotohanan. Ginagawa mong victim yung iniimbestigahan.
Isa po siyang deliberate distortion. Kaya sabi ni Yossi Castro, ibig bang sabihin, kapag maliit, hindi na dapat imbestigahan? Ganon mga kababayan. Ngayon sa oil issue naman mga kababayan, misleading para magmukhang may krisis. Claim niloloko po ang publiko. Ngayon paliwanag po ni Yossi Castro. May supply naman niya. Ang reality, may supply pero may problema tayo sa presyo. Tulad ng sinasabi ng ating Pangulo, hindi natin yun kontrolado. Ngayon, sa matinding analysis, mga kababayan, ng ating sitwasyon, pag sinabi mo kasing may krisis na talaga, ang ibig sabihin, wala nang supply, may supply naman, mga kababayan. Disruption lang po, mga kababayan, ang nangyari. Nang ibig sabihin, may supply siya, pero volatile yung presyo. Ngayon, kung hindi alam ni DDS Toby yung diferensya, yung pagkakaiba, problema na niya yun. Di ba? Pero kung alam niya, pero binabaluktot niya para may issue, malinaw na may problema sa integridad, mga kababayan, si DDS Toby. So, ang pinakamalaking issue, mga kababayan, dito yung credibility collapse ni DDS Toby. Pagsamahin natin po yung kanyang mga claims. Sa kanyang 5 major claims, mga kababayan, 0 sa ebidensya, 0 sa testigo, 0 sa dokumento. Puro lang kwento. Puro lang laway, mga kababayan. So anong tawag dito? Hindi mo masisi na tinawag siya ni Yossi Castro na puro fake news. Puro fake news. At bilang mambabatas, mas mabigat po ang kasalanan nito. So bakit ito ginagawa, mga kababayan, ni DDS Toby? Hindi po siya random. Kasi kung titingnan po ninyo, mga kababayan, lahat ng kanyang mga statements pabor kay Sara Duterte, sa kampo ni Sara, nakatuon siya sa pag-deflect ng issue. Walang ebidensya pero consistent yung kanyang messaging. So, nandyan si DDS Toby, malinaw po, hindi para sa katotohanan, kundi para protektahan po si Sara. Ngayon, ang mas malinaw na implikasyon kapag tinabayaan natin ang ganitong asal ni DDS Toby, magiging normal po yung mga walang ebidensyang akusasyon. Political manipulation, fake news sa loob ng gobyerno. Kaganyan po, ang talo dito ang publiko. So malinaw po ang hatol ng facts. Lahat ng kanyang claim walang basihan. Lahat po binasag ni Yossi Castro. Lahat po ng claims bumagsak sa simpleng tanong, nasaan ang ebidensya? At hanggang ngayon, wala po maipresenta si DDS Toby. So si DDS Toby po, hindi po siya isang whistleblower. Hindi po siya truth teller. Isa po siyang politiko na gumagamit ng kasinungalingan para protektahan po si Sara Duterte. Yun ang malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. At yan po ang pinakadelikado sa lahat. So kung ang isang kongresista, mga kababayan, ay paulit-ulit na umaakusa ng walang ebidensya, hindi na po siya opinyon. Isa po siyang sistematikong panlilinlang. At si DDS Toby po ang mukha nito.